Ika-4 na kabanata. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin, bagamat siya ang may-ari ng lahat, sapagkat siya'y nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahong itinakda ng kanyang ama. Gayon din naman, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo nasa ilalim ng mga tuntunin ng sanlibutang ito. Ngunit nang dumating ang taktang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Galasya. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ipinangingili ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Isinasamo ko mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang anumang masama sa akin. Alam naman ninyong ang aking pagkakasakit noon ang dahilan kaya ko ipinangaral sa inyo ang mabuting balita. Gayunman, hindi ninyo ako nilibak ni hinamak dahil sa aking karamdaman na naging isang malaking pagsubok sa inyo. Manapay tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at higit pa, parang si Kristo Jesus. Kay ligaya ninyo noon, ano ang nangyari? Ako na rin ang makapagpapatotoo na kung maaari nga lamang dukitin ay dinukit na ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin. At ngayon, itinuturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan? Ipinagmamalasakit nga kayo ng mga taong iyon, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila bumaling. Hindi masama ang pagmalasakitan kung mabuti ang layunin, hindi lamang kung kaharap ninyo ako. Minamahal kong mga anak, dahil sa inyo'y minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng manganganak hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Ibig ko sana kayong makaharap para masabi ko ang aking saloobin pagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Ang talinghaga tungkol kay Agar at kay Sarah. Ito ang tanong ko sa inyo, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan. Hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng 2 lalaki, sa alipin ng isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng 2 tipan ang 2 babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina, ayon sa kasulatan. Magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humayaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila
kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo mga anak ng Diyos ayon sa pangako. Kung ang ipinanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon ng ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya.